Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbagsak nitong si Geld at ang pagpapanik nitong si Pelyod kasi mayroon nakapasok sa kanya nakatago na space. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So maging sa mga powerful members nga na mga kalaban nitong si Pelyod ay mahirap daw na ma-detect yung anomaly. Kaya nagtataka itong si Pelyod kung paano may nakapasok sa may space na ito sa inilagay niya na barrier. At hindi lang basta pagpasok dahil dire-diretso daw ito sa pagpapenetrate. Wala daw dapat kahit na sino na capable na gawin ang ganong klase ng bagay. Then tumingin dito si Pelyod na maayos at nakakita siya ng isang babae. Ito pala'y walang iba kung hindi itong si Carrera. Meron itong kapit-kapit na golden gun sa may kanang kamay niya at nakatutok na nga itong gun na ito kay Pelyod. Kita ni Pelyod na nakatutok ito sa kanyang ulo. Pero by the time na na-realize ni Pelyod ito ay huli na ang lahat kasi alam na ni Pelyod na wala na siyang magagawa para pigilan itong atake sa kanya. Napasabi na lang itong si Pelyod na teka lang daw. Pero hindi pa siya tapos sa kanyang pagsasalita ay tinamaan na siya sa ulo ng bullet nitong si Carrera at without any exception ay biglang nawala ang kanyang buhay. Namatay itong si Pelyod ng biglaan nang hindi man lang nakakapagpaalam. Naisense ni Silenius ang pangyayari na ito na namatay na nga itong si Pelyod. Hindi na madetect ngayon nitong si Silenius ang existence nitong kanyang asawa. Napakalala daw nitong situation na ito para sa mga insectars dahil dito ay nakapag-decide itong si Silenius na makapag-retreat na. Nagtaka naman itong si Milim at nagtanong siya dito kung bakit daw. Kaya nag-reply itong si Silenius sa kanya na wala daw kasing point na makipaglaban pa. Napaka-unexpected talaga kay Silenius ng pagkamatay nitong si Pelyod dahil daw dito parang nabasura ng lahat ng kanilang mga future na plano. Kasi ngayon nga hindi na matutupad itong mga plano na ito. Kasama pala sa plano nitong si Silenius ang pagkamatay ng mga insect generals niya. Ang purpose nga pala nitong mga ito talaga ang palakasin itong si Pelyod. Then ang pagtulong naman itong si Pelyod para talunin nila itong si Milim. Alam na kasi pala nitong si Silenius na magiging isang super being itong si Pelyod kapag nagawa nito makuha ang lahat ng mga powers ng kanilang mga insector generals kasi may i-power up niya ang kanyang sarili gamit ang life reconstruction. Although kahit na magawa daw yon itong si Pelyod mas malakas pa rin itong si Silenius sa kanya. Pero okay na rin daw yon kasi malaking tulong na rin yon. Then meron pang isang problema itong si Silenius. Ang planet kasi na ito pinoprotektahan ng ilang layers ng barriers para hindi ito mag-take ng napakalaking damage. Isa rin pala itong si Pelyod sa mga nag-activate ng kanyang barrier dito. Kaya ngayong wala na itong si Pelyod naiweaken ang barrier nitong planet Earth. So katulad ni Milim hindi rin lalo makakapag-all out itong si Silenius dahil baka magkaroon daw sila ng mga unforeseen problems nang dahil dito. Akala natin kanina malakas na yung batuhan nila ng kanilang mga naging atake pero hindi pa pala yon ang mga full strengths nila. Kasi katulad rin ni Milim may tinatago pa ring potential itong si Silenius na hindi niya pa nga rin ipinapakita nang dahil sa kanyang mga restrictions. Kaya nagtanong itong si Milim dito kung tatakas daw ba itong si Silenius sa kanya and nag-reply naman itong si Silenius na ridiculous daw. Then tumawa lang siya dito. Alam rin ni Milim na hindi na nila pwedeng ipagpatuloy itong kanilang laban kasi maging itong si Milim short battle lang talaga ang kanyang plinano. Away din si Milim na hindi niya kayang talunin itong si Silenius kapag hindi siya nag-all out dito. And ang problema nga hindi nga siya pwede mag-all out. So wala na talaga siyang magagawa kung hindi ang hayaan ito na makatakas. Kapag nag-all out nga kasi itong si Milim malaking problema yon para sa kanilang side. Kasi once na na-exceed daw nitong si Milim ang kanyang pinaka-limit nawawalan daw itong si Milim ng kanyang reason. At ito nagra-rampage. Basically para siya nagiging isang robot lang na ang gustong gawin mag-cause lang ng malaking destruction. Kaya pala siya tinawag na Milim the Destroyer. Ang tawag pala sa may satay itong si Milim ay Stampede. Inikwento yon itong si Frey kay Clayman nung time na tinangka niyang kontrolin itong si Milim. So ngayon nga balak na nitong si Milim na patakasin itong kanyang kalaban kasi nakikita nitong si Milim dito na ang kanyang mga kaibigan masyado ng pagod para makipaglaban at ang iba pa sa kanila may mga matitindi na mga injuries. Kapag hindi daw agad nagamot itong mga ito baka daw malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Kaya mas maganda daw na mag-fresh start na lang uli sila
sa kanilang susunod na battle. Kaya sa pilitin niya daw na tapusin dito ngayon itong si Zilenius. Kaya pinatakas na nitong si Milim itong Insectile King. Punta naman tayo sa may point of view nitong si Carrera. After niyang gamitin ang kanyang Judgment Bullet ay napangiti siya kasi na-confirmed niya na wala na nga ang presence nitong si Pelyod. Kaya ibig sabihin nun successful ang kanilang plano nitong si Lieutenant Kondo. Sabi ni Carrera sila na daw ang panalo. Then lumingon siya sa may likod para tumingin nga kay Lieutenant Kondo. Pero paglingin niya dito wala na itong lieutenant na ito kasi hindi naman pala talaga formally na inisama nitong si Kondo ng ability nitong si Masayuki. Itong si Kondo pala mismo ang forcefully na nag-volunteer para makapag-manifest siya sa kanyang golden gun kasi nakita niya na nasa critical condition itong sila Carrera. Mukhang kaya pala pumunta itong si Kondo dito para tuluyan lang itong Yellow Primordial at para bigyan na rin ito ng lesson na magagamit nito sa mga susunod niya panalaban. Napatingin na lang itong si Carrera sa may langit dahil sa biglaan ngang pagkawala nitong si Lieutenant Kondo. Napakalungkot daw nito pero strong enough naman mentally itong si Carrera. Kaya determined itong si Carrera na talagang magpalakas pa para hindi daw siya mahanapan nitong si Lieutenant Kondo ng ganong klase ng weakness sa susunod na beses. So talo na nga itong si Pelyod. Tuwang-tuwa dahil dito itong sila Gupta kasi napakalala na nga ng kanilang situation kanina. Nag-howl in triumph itong si Ranga. Mukhang katulad na rin siya halos ng personality nitong goblin na palagi niyang kasama. Then bumagsak naman sa pagod itong si Geld. Kaya inalalayan siya nitong si Obera. Kinongratulate itong si Geld nitong mga naandito dahil sa may tibay na ipinakita niya kanina. Nagtinginan lang itong sila Frey at Carrion and gumiti sila sa isa't isa. Tapos tumulong na rin sila sa pag-assist kay Geld. Nagmadali naman itong sila Gabiru na pumunta dito para magbigay ng mga healing potions para ma-heal itong kanilang mga injured na mga kasama. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.